Catherine Bernardo at Alden Richards muling magsasama sa isang proyekto. O, nakakaloka itis. Diba? Maugang balita na ngayon na mukhang nag-uusap na ang pagitan hindi ng China at ng Pilipinas o kung hindi ng GMA at ng ABS-CBN para gawin daw ang remake ng Marimar. Hello Kathleen fans! Yung narinig yung mga kasambreros kagabi lang kasi ito na-upload kasi nga pinatapos nilang Holy Week mga kasambreros ng another confirmation or another hint sa atin mga kasambreros na magsasama nga ang Kathleen sa panibagong project, and follow up po ito ng Marimar natin na vlogs nung mga nakaraang linggo mga kasambreros. Na ito, may nakita ulit ako na isang article na sabi dito ay Kathleen reigns supreme, Catherine Bernardo and Alden Richards to star in GMA7 sa Marimar remake. And dito ko nalaman pala na after ni Marian Rivera ng 2007 ay ni-remake ulit pala ito ni Megan Yang at saka ni Tom Rodriguez taong 2015. So after like 9 or 10 years ay sana ay mapagbigyan talaga tayo mga kasambreros ng mga abangers sa Marimar na ito mga kasambreros. And yung yung FM radio station na 106.7 Energy FM ay parang may nasagap din sila mga kasambreros, although hindi pa talaga confirm kasi malalaman talaga natin yan. Ngayon po ay by the way ma-segue ko lang po ay ngayon po ay nasa ihatid na si Ma'am Nora Honor sa kanyang huling hantungan mga kasambreros na sa kanyang libingan po, no. So nakikiramay po talaga tayo sa lahat po ng pamilya ni Miss Nora Honor mga kasambreros, no, the legendary superstar na si Ma'am Nora Honor. So condolences po. So going back po dito sa ating topic ay yun nga, no, sinabi dito ng host mga kasambreros na si or ng 106.7 Energy FM na may nasaga siya, parang may kasama siguro sa meeting ng mga bosses ng ABS-CBN at saka ng GMA na kasama dun sa meeting, tapos parang may nag-spill or nagbigay ng clue, ng hint ng konti, kaya lumaganap yung kwento or yung information mga kasambreros, no. Although syempre, no, wala pang confirmation from both networks, tayo talaga ay nag-aabang mga kasambreros dito sa pagtatambal ng ating pinakamamahal na mga hinahangaang artista mga kasambreros sa sina Ma'am Catherine at Sir Alden Richards nga po mga. So siguro pag ito talagang palong-palo ang ratings, babalik sa panonood ng telebisyon ang maraming mga Pilipino mga kasambreros, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo, kasi global phenomenon talaga ang ginawa ng Kathleen mga kasambreros. And sila lamang ang nakahit ng 1 billion, di ba? Sobra sa 1 billion mga kasambreros ang kinita ng Hello Love Again. So napatunayan nila nung sa Hello Love Goodbye, okay, di ba? First time nila nagtambal, no? Pero imagine mo, 800 more than 800 million agad ang tinalo ng ng income sa takilya. Tapos nabawi ng rewind din na Ma'am Marian Rivera. Tapos nabawi ulit nila. 'Di ba? Grabe yung supremacy talaga. No, kung kaya yung title dito na ditong title sa article na ito mga kasambreros na Kathleen Supremacy, ay talagang totoo ito, no. Kathleen reigns supreme. Totoo ito na supreme talaga ang tandem ni attorney at ni Tisoy mga kasambreros, attorney at ni client. Kung kaya ABS-CBN at saka GMA, pag hindi nyo pa ito na i-push yung tandem na ito sa television, wala na talaga. Kasi ngayon ang mga social media platforms, TikTok, Reels, sa Facebook, YouTube, parang yun na yung kasagarang parang karamihang pinapanood ng mga tao. Unlike dati na, di ba, pag talagang TV, so parang pinapanood na lang ng karamihan ngayon sa TV yung mga balita, no, yung mga drama. Kasi yung mga dramas nila, ina-upload din nila sa TikTok, ina-upload din nila sa YouTube, ina-upload din nila sa Facebook. So yung mga tao, hati na yung, hindi lang hati marami nang divided na talaga yung attention ng tao kung saan manonood. Kung kaya yung ratings, binilita nga recently, napanood kang balita na
parang ano na, bumaba na yung ratings ng mga viewers, no, number of viewers sa TV, kasi karamihan talaga ay sa mga social media platforms na lang nanonood ng mga inaabangan nilang mga palabas na dati ay talagang sa television nakatutok ang halos lahat ng tao. So pag sabog at pag-bloom ng mga social media platforms na nag-improve, parang kada taon nag-improve, ay yun na, no, talagang divided na ang mga tao, mga kasombreros. Pero ito, no, kapag talagang napagbigyan ito, ay talagang babalik ang sigla ng television, mga kasombreros. Alright, so lang po sa ating Kathleen items, ha, pero abang-abang kayo kasi meron pa akong i-upload, mga kasombreros, na mga updates. So sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasombreros. Ang title natin, Matibay na Angkla. Hebrews chapter 6 verse 9, this hope is a strong and trustworthy anchor for our souls. It leads us through the curtain into God's inner sanctuary. Sa Tagalog po, ang pag-asang ito ay siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo, hanggang sa dakong kabanal-banalan. Actually, mga kasombreros, ang living hope natin, no, ang pinaka matibay na angkla, na anchor na pwede nating pagkonektan or paghugutan, mga kasombreros. Ang angkla kasi, no, pag-usapang physical world po ay ginagamit po ito sa mga pier, no, kasi ito yung parang pang-angkla or pang ang tawag dito sa barko, mga kasombreros. Tapos panghigpit, or parang ano siya, kapag may ganito ay hindi na makakawala ang barko, mga kasombreros, gaano man to kalaki. So ang angkla ay napakatibay. And sa buhay spiritual life natin, ang angkla po natin, or the strongest anchor that we can ever have, matchless, unmatched, mga kasombreros, and unequal, that is Jesus Christ. So ang verse na ito sa Book of Hebrews, mga kasombreros, ay napakagandang illustration. Nag-illustrate siya ng concept ng pag-asa, okay, as an anchor sa ating kaluluwa. Ang ating kaluluwa po, wala na po tayong control kapag tayo po ay mamatay. Para tayong lumulutang sa hangin, but we have senses. Pero ang may control na lamang dito ay ang ating Panginoon, no? He will be the one to judge sa ating kaluluwa, mga kasombreros. Ngayon, nakakakilos tayo. We have our physical body. Nasa physical world tayo, kung kaya may control pa tayo sa ating sarili. Sa ating pangalan, no, sa ating dignity, and so on. Kapag tayo ay namatay na, ang kaluluwa natin ay wala na po tayong control. So just as an anchor keeps a ship, no, sabi na natin kanina, a ship secure and steady amidst the turbulent waters of the sea, hope serves as a constant, unwavering force in our lives. So ang anchor pala, hindi lamang siya sa pier, okay? Pwede siyang sa gitna ng dagat, for example, no, ay hinihulog siya doon sa isang area na gustong ihulog yung anchor ng captain, mga kasombreros. So when we face challenges, uncertainties, and storms in our journey, hope keeps us grounded and provides us with a sense of security and stability. Ang tao, pwede siyang maka-survive ng ilang araw or kahit na isang araw na walang tubig. Pero kapag wala ng pag-asa ang tao, hindi na siya babangon, hindi na siya hihinga, ayaw na niya mabuhay sa mundong ito. So, in other words, ay kikitilin niya ang kanyang buhay because wala na siyang pag-asa. Okay, so hopeless, mga kasombreros. So, napakadelikado po nun. Ganun ka-importante ang pag-asa. And we cling into our anchor, main anchor, Jesus Christ. It is a powerful reminder that no matter what we're going through, hope can keep us anchored and help us navigate through life's ups and downs. So, naka-experience na ba kayo, no, mga kasombreros, ng mga hardships sa ating buhay? So, Hebrews is a theological masterpiece that was written to encourage Jewish Christians to persevere in their faith amidst trials. So, para sa atin din po ay ginawa or sinulat ang book na ito para tayo po ay magkaroon ng pag-asa, no, angkla na matibay, mga kasombreros. When we trust God's promises and rely on His power and love, our souls find stability and security amidst life's trials and uncertainties. Maraming kasing uncertainties sa buhay na ito, mga kasombreros. Kagaya sa akin, no? Bilang content creator, hindi mo sigurado kung
papatok ka or makakasahod ka sa gantong cut-off, no? Kasi once a month na yung sahuran dito sa YouTube mga kasembreros. Hindi ka sigurado, no? Sa atin kapag nag-apply tayo ng trabaho, sigurado ba talaga na makakapasa tayo? Kapag ako ba ay nag-try sa gantong business or sa gantong trabaho, magkiklik ba, magugustuhan ko ba yung mga workmates ko? Sa school ba, makakapasa ba ako or tataas bang grades ko, ganito ganyan. So maraming uncertainties, no? Makakabayad ba ako ng bill ngayong buwan? Maraming uncertainties kung pa hindi ka sigurado mga kasembreros. Another way to anchor our souls in Christ is by keeping our focus on Him. So yun ang sikreto. We have to focus on Jesus Christ so we can find encouragement and strength to navigate life's challenges by fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. So napakaganda mga kasembreros. And lastly, we can anchor our souls in Christ by surrendering our fears, doubts, and worries to Him. So yung mga worries natin, so habang tayo pa nagtatrabaho, let's keep the faith burning. Let's keep the faith fueled and driven by Jesus Christ mga kasembreros, and the hope, no? Yung pag-asa. Kung kayang tatlong sinasabi ni Apostle Paul, characteristics na dapat nating taglayin, spirits mga kasembreros, ay yung spirito ng pag-asa, pag-ibig at pananampalataya. So, napaka-importante. Parang yun yung main ingredients talaga ng buhay ng tao na kapag pero pinakamataas na yung pag-ibig, syempre, no? Kapag walang pag-ibig ang tao, ay hindi na niya kilala ang Diyos because God is love. So if you don't know how to love, you don't know about God. Trusting in His faithfulness is and casting our cares upon Him anchors our hearts in His peace that surpasses all understanding. So isipin natin yung pag-asa ng ating buhay na kahit nasa gitna tayo ng mga pressure ng buhay, ng mga challenges ng buhay, i-ankla natin yung ating pag-asa, no, sa ating Panginoong Hesus. Kung kaya merong tayong matibay na angkla. Yun ang title natin mga sus, because ang matibay at saka hindi natitinag, no, immovable, unshakable na anchor natin ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang kapantay at walang katulad ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, na kung kahit na magunaw man ang mundong ito, gumuho man mahulog man ang mga stars in the galaxies and planets mga kasembreros, ay hindi natitinag at hindi walang worry ang Diyos because He created everything. So He holds and He controls every single universe, every single planet mga kasembreros sa kalawakan. So bakit tayo magpapatinag kung ang Diyos natin ay unshakable? Alright, so let's cling, let's hold on to that strong anchor mga kasembreros. That is Jesus Christ. Alright, so naman po in the meantime ha, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, trustworthy, strong anchor, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po.